Yun, no? Kamusta mga ka-crayfish? Nagbabalik, no? So, yun. Eh, yun, no? So, ayun na. Bali, walo na yung berig ko dito, guys. Napakasulit talaga. Napakasulit. Walong berig to, guys. Yun, no? Then, sa baba, mga adult, mga breeder ko. Yan, no? Si Pedro. Pedro! Asan si Maria mo? Kanina merong naghaharutan kanina dito. Ayan o. Balik tatlo na lang tong babae meron. Kasi yung iba, ano na, may itlog na. So, natitira ditong mga female ko, tatlo na lang. Ayan, tas puro lalaki. Yun ang mga breeder ko. Yan o. Tapos dito sa kabila, um, pinakyan na to ni Sir Philip. Shoutout nga pala kay Sir Philip na taga Australia. Sir, ito na po yung mga krillings nyo. Ayan po. 3.5 inches. Ayan. Bibigyan ko si Sir ng bigyan ko si Sir ng pares na goldfish. Ayan. Sir Philip, bigyan kita ng isang pares ng ganyan, no. Ayan. Yun, no. So, shout out kay Sir Philip na taga Australia. Pinakyaw na yung latong krillings ko. Then kung sa mga nakasubaybay sa akin na sinasabi ko sa inyo na presyong divisoria, si Sir Philip yan papatunay sa inyo na presyong divisoria talaga yan. So dito naman sa mga buried ko soon presyong divisoria rin to, guys. Ayan, walong buried to, guys. Walong buried. Ayan. Tapos apat na na aerator, napakasulit Ayan. Mas maganda kasi pag may aerator, guys, para maganda yung oxygen ng tubig sa baba. Diba? Yan, para hindi may stress yung buried natin. Alagang nonoy. Yan. Tapos kumusta natin dito yung sa aquarium ko. Yun, no. Napakasulit. Lagi kong namomonitor, pero monitor ko lang, tinitignan ko lang, hindi ko ginagalaw. Kasi baka maya ma-stress sila, malagas yung mga nila, yung mga itlog sa tiyan. Yun, no. Ayan, Sir Philip, ito yung setup ko, 7x2, tsaka isang 9x4. Tapos nagdagdag ako ng aquarium. Yung lagay ko ng damit, ginawa ko ng aquarium, di ba? Yan. Siguro soon maglalagay na ako ng 9x4 dito sa isa pang layer. Yan. Tapos doon ko lang sila paikot-ikutin lang. Like dito yung breeder, dito yung buried, dito yung mga grillings ko, di ba? Para kahit paano mais ayos na rotation, di ba? Ito lang setup ko, na maliit lang. Paka solid. Yun, no. Sobrang linis. Ang ginagawa ko dito, kasi nga outdoor ako, ayan, open. Pag umuulan, nilalagyan ko lang ng tubig, tapos binabawasan ko dito sa hose. Ayan. Kasi minsan ang crayfish, minsan ayaw nila ng tubig ng ulan, namamatay sila. So ang ginagawa ko, pag umuulan, sinasalpakan ko agad ng tubig, tapos binabawasan ko para ibang ulan matatapon, maalis. Yan. Tapos naglagay rin ako ng 3 hollow block sa gitna para pag gusto nila umakyat, makaakyat sila. Kasi parang mga alimango rin to. Yan.
Solid all. Mga hindi na to mailap kasi sanay ito sa akin. Kasi lagi ko silang na-monitor, lagi ako dito natambay. Kaya pag nabibidyoan or dito ako, okay lang. Chill lang sila. Ayan o. Hindi na sila mailap. Hindi katulad dati. Pag once na dito ako, pag nakasampa sila, laglagan sila lahat. Mga maano sila, mailap. Yan. May mga nanangkat na yung mga goldfish ko dito. Yan, ang ganda niya no. Yan o. Yan. Itim tsaka orange ang combination niya no. Oh, ang ganda. Yan. Tapos, huwag nyo kalimutan guys, pag nag-aalaga kayo ng crayfish, lagyan nyo ng mga gapi ha, para hindi matira ng mga kitikiti. Yan. Kamusta na? Ang lalaki ng mga crayfish ko. Okay. Ano to? Mga 6 inches. Pero lalaki pa mga to, abot po ng ano to, mga 7 inches. Yan. See, ang galing. Yun o. Ito yung pinakasolid. Pangwas na pagpag to. Migit 1,000. Damn. Diba? Napaka-solid nito pang Christmas. Yan. Pang Christmas ko na to pag ano. Tama-tama to bago mag December. Ma-dispose ko to. Yan. Okay. So ayun lang. Thank you sa panonood guys. Yay, peace.